Hello, ako yung kunya na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Usapang popo or auntie tayo ngayon. Dahil marami akong nababasa, nababothered ako sa inyo dahil karamihan sa mga comment or mga humihingi ng tips kung ano ang gagawin dahil ang auntie nila or mga pasaway, pasaway daw. Hindi naman lahat kasi, mga family lang or yung employers lang at saka anak. Halos karamihan, may mga makakasama talaga kayo mga auntie or popo na sa isip natin, kontrabida sa buhay natin. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo na meron din akong auntie or popo na nakasama sa bahay, sa una kong employers at 5 years po yun. Wala talaga siya sa aking kontrata. Pero nung nagulat ako nung may kasama, kasi ang nasa loob ng kontrata ko, yung pinarmahan kong kontrata is mag-asawa lang at saka isang anak and meron akong alagang aso. And then, nakita ko may matanda. At saka, nakita ko talaga una, ang bigat-bigat talaga ng loob niya sa akin. At ganun din ako sa kanya dahil nga natakot ako sa kanya. Bugnutin siya. Madaling magalit, yung mairita talaga kasi ganun ang ugali ng mga matanda. Natakot talaga ako baka hindi ko makayanan at saka yung kagaya ng mga sinasabi nila, yung mga nagko-comment sa akin na sa araw na nga or oras ng pahinga mo hindi ka makapagpahinga dahil nandyan siya padaan-daan. Kung nakaupo ka naman sa isang tabi, padaan-daan yan, di ba maiirita ka rin? Ibig sabihin, kung wala man siyang sinabi sa'yo, understood na yun na bawal kang umupo. O, di ba ganun yun? At saka meron ding mga popo na ginagawaan ka ng kasalanan. Nababasa ko rin yan. Ginagawaan ng kasalanan para magalit sa iyo si employer. At meron din yung palautos na popo. Ganun po yung mga senaryo ng mga auntie or popo dito sa Hong Kong. Or kahit saan naman siguro kapag meron tayo mga kasamang matanda. At inisip rin natin, ang matatanda na makakasama natin ay CCTV camera. Yun po, hindi po tayo parang hindi tayo komportable na magtrabaho kapag mayroong kasamang ganyang ugali na mga matanda, yung binabantayan lahat ng iyong kilos. Lahat ng mga binanggit ninyo ay naranasan ko yan nung unang dating ko sa bahay ng aking employers. Pero ito ang gagawin ninyo dahil sa sinabi ko, hindi naman lahat talaga sila masama. Meron din yan silang kabutihang loob na talagang kailangan mo lang i-observe kung paano mo makuha ang loob ni auntie or ni popo. Ganito kasi ang ginawa ko, guys. Tinitingnan ko kung paano siya gumalaw, kung ano yung weakness niya. Yung talagang magkasundo kami. Nung sa araw-araw na magkasama kami, kasi dati sinabi sa akin once a week lang pumupunta, pero mula nang dumating ako, lagi na siya sa bahay ng aking mga employers. So nagtataka ang aking mga employers, dati daw hindi daw nag-i-standby yan dyan sa bahay. So tinitingnan ko kapag nandyan siya sa bahay. Ang ginagawa lang ni auntie, masaya na siya kapag nanonood ng TV, kaya tinitingnan ko na lang talaga yan siya. And then meron kaming pinaka-common denominator. Mahilig siyang magkape, o common denominator, mahilig siyang magkape. So, nung sinabi ko, auntie, it's tea time, o kahit na magkakape, tea time pa rin ang tawag sa kanila. It's tea time, do you like coffee? And then, parang nakikita ko, gusto niya. Ibig sabihin, gusto niya pala na pinapansin siya. Kasi, parang pakiramdam ko, nagsiselos siya na meron siyang kakompetensya sa loob ng bahay na yan. Kasi ang mga popo, parang iniisip nila, yung ugali nila ay parang bata na rin. Hindi naman sinabi natin isip bata, pero nagsiselos din yan sila na ikaw dumating ka sa bahay na yan, meron na siyang kakompetensya. Baka maures siya or mapatalsik or di kaya, ewan ko kung anong iniisip nila. Kaya yung atensyon ng kanyang pamangkin, kasi pamangkin niya yung employers ko, ang atensyon nun malipat sa akin or di kaya maging close ako sa employers, mga ganyan yung mga senaryo. Kaya ang gagawin po ninyo, ilapit ninyo ang loob sa matanda. Kung palautos siya, hayaan nyo siya magutos na magutos at sabihin mo sa kanya, auntie, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Yung parang utu-utuin ninyo, pero wag obvious dahil alam nila yan. In short po, attention seeker ang mga popo or mga auntie dito sa Hong Kong or kahit saan man. Kasi, yun nga, ang tinitingnan nila is baka kakompetensya ka. Ang gagawin po ninyo, guys, kung ano yung mga pinapagawa nila sa'yo gawin, sundin na lang ninyo. At saka, ayun, magpapaalam kayo kung anong mga gagawin. Sabihin na lang ninyo na kung may kailangan sila, sabihan ka lang. Tapos, ang pinakagusto nila yung binabati yan sila sa umaga. Kaya,
pag nakikita ko siya, inuuna ko na talaga, hindi talaga ako palabati sa aking mga employers, pero pag nakikita ko yan si Popo, sinasabihan ko, "Hi auntie, good morning," and ganyan. "Oh, do you want coffee or do you want to take your breakfast early?" And then, yung parang inaalagaan mo sila, ganun guys. At hindi naman talaga sila masama, na naghahanap lang sila ng kalinga din or di kaya ng atensyon. Kaya sundin nyo lang kung anong gusto nila. At yun, hanggang sa mapalapit ang loob ni Popo sa inyo. Sundin nyo lang guys, hindi talaga nakakairita ang mga auntie. Mula noon yung anong gusto niya sinusunod ko, kung ano yung mga nakikita ko na ayaw niya, hindi ko ginagawa yon. Tsaka kapag nakikita ko na masaya siya, na binabati siya every time, at ayaw na ayaw nila yung talagang pinupuri ninyo sila, ay maganda yung damit mo, ay maganda yung ganyan-ganyan. Ayaw nila yan kasi alam nila na inuuto sila. Basta simple way lang na i-appreciate mo sila. At kapag mula nung nagkasundo na kami, lagi na siya pumupunta sa bahay. At tuwang-tuwa talaga ako dahil gusto talaga niyang pumunta sa bahay. Excited siya makita ang bata at saka magkasundo kami. Lagi may dalang pagkain. Grabe. Ay dahil sa marahili kami magkape, lagi siyang nagdadala ng kape. At kapag magbibili ako ng kape ko, ayaw niya, gusto niya siya ang bibili. Diba ganun kami kasundo ni ante. Mula nung nakuha ko yung loob niya. At saka guys, ang sarap magmahal ng mga Popo. Dahil siya ang iyong kakampi na kapag ayaw ni employer sa mga ginagawa mo, kakampihan ka talaga. Believe me guys, na kapag makuha mo talaga ang loob ng matanda, napakaganda ang inyong samahan at maging kakampi mo siya sa lahat ng bagay. Yun ha, disclaimer lang, ito lang ang aking experience sa Popo. Dahil ang sabi ko, hindi lahat ng Popo or auntie ay mga masasama. Napakabait po ng mga aunties dito sa Hong Kong guys. Kapag pakisamahan mo sila ng maganda at yung hindi mo sila inuuto. Kagaya ng sinabi ko, observe lang ninyo ang mga ugali ng Popo or auntie. Dahil di magtagal, makasundo nyo rin yan. Trust me guys. And lagi kong sinasabi sa mga baguhan, kailangan ninyong mag-observe at adjustment period lang yan. Makukuha nyo rin ang mga ugali ng mga Popo or mga employers ninyo na makakasama ninyo dyan sa loob ng bahay. And then, ayan guys, ang pag-a-adjust, yung adjustment period na sinasabi ko, isang buwan, hindi ka makakapag-adjust kaagad yan. Ako nakapag-adjust ako 6 months, ang tagal-tagal. Ang tagal ko nakuha ang loob ng employers ko. Hindi lang sa Popo ha. 6 months guys, ang dami mong hirap na pagdadaanan pa. And then, kapag nakuha mo na ang kanilang loob, ayun, pwede ka na mga twiran. Pwede mo na nga silang masagot-sagot. Hindi ko sinabing magtukba kayo sa inyong mga amo ha. Kapag nasa lugar lang kayo, pwede nyong sabihin ang side ninyo kung meron silang ginawang yung mga sinabi nila na hindi naman tama. Ayun, magpaliwanag kayo in a right way. Hindi yung pasigaw, hindi yung talagang sumasagot-sagot tayo sa kanila. Kailangan na natin magpaliwanag, communication. Kaya kapag magtrabaho kayo or mag-apply kayo or nandito na kayo sa Hong Kong, habaan ninyo ang inyong pasensya at tibay ng loob lang guys. Hindi magtagal, magugustuhan ninyo ang pagtatrabaho ninyo dito sa Hong Kong. And then, magkakasundo na kayo ng mga employers. So, sa lahat ng mga nagkakaproblema kay Popo, observe lang talaga ninyo ha. Huwag kayo kaagad na bibigay dahil, ayun nga, adjustment period. Okay, bye! Sana i-update ninyo ako sa mga nag-comment dyan kung ano na talaga ang mga sitwasyon ninyo ngayon sa inyong mga Popo.